Kinahapunan, ay kaagad din naming nakuha ang result ng X-ray at sputum test ni Emerald sa laboratory. Kaagad din namin ang mga itong dinala kay Doktora Tariman. Nagsagawa din ng skin test si Doktora sa anak ko. Doon nga namin nalaman na positive sa latent tuberculosis infection ang anak ko. Hindi ko na naman napigilan ang muling maiyak, pero sinabi naman ni Doktora na gagaling pa ang anak ko basta sundin lamang ang tamang gamutan niya. Niresetahan niya ito ng mga antibiotic na iinuman ng anak ko sa loob ng 9 na buwan ng araw-araw na isoniazid. May mga follow-up check-up pa siya na kailangan din naming sundin. Linuman ko to lahat mama, para gagaling na ubo ko, aniya habang isa-isa niyang dinadampot at tinatitigan ang mga malalaking bote ng gamot niya sa mesa. Naririto na kami ngayon sa bahay at mayroon na kaming ilang kagamitan. Namili na kami kanina habang naghihintay ng resulta ng laboratory test niya. Kahit medyo mapait, tanong ko sa kanya habang hinuhugasan naman ang mga plato, baso, tasa, kubyertos at kung ano-ano pa sa lababo. Tigda-3 piraso lang muna ang binili namin ni Papa na sakto sa aming 3. Saka na lamang kami magdadagdag kapag nakaluwag-luwag na. Si Papa naman ngayon ay nagtungo sa Talipapa para mamili ng mauulam namin ngayong hapon. Mayroon na rin kami ditong lutuan. Opo, tamis naman mama Napangiti naman ako sa sagot ng anak ko. Labis pa rin ang pagsisisi ko dahil napabayan ko siya sa probinsya. Mas inuna ko kasing kumita ng pera doon kaysa ang alagaan siya ng mabuti. At hinding-hindi na yun mauulit simula ngayon. Siya pa rin ang pinaka-importante sa akin kaysa sa kung anumang mga bagay. Maximus POV. Anong sakit ng bata? Tinanong ko si Dr. Tariman. Nandito ako ngayon sa kanyang klinika. Latent tuberculosis infection Mr. Villafuente. Napatiimbagang ako. Paano nakuha ng bata iyon? Ang tuberculosis o TB ay isang nakakahawang impeksyon na dulot ng bakterya, na maaaring makaapekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ngunit karaniwang umaapekto sa mga baga. Maaaring mahawa ng TB ang mga bata, sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin, na naglalaman ng bakterya ng TB. Maaaring mangyari ito kung sila ay nasa paligid ng isang tao, na may aktibong TB na umuubo o bumabahing, at naglalabas ng bakterya sa hangin, hindi ito namamana, at hindi rin ito nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat, o pagkatuyo ng pawis sa likod. Karaniwan, hindi nahahawa ang isang bata, maliban kung siya ay may paulit-ulit na pagkakaroon ng contact sa bakterya. Mahina rin kasi ang immune system ni Baby Emerald, kaya madali siyang nakakahawa ng ganung uri ng sakit. Ang mga bata ay partikular na vulnerable sa TB, dahil hindi pa ganap na nabuo ang kanilang immune system, at hindi wala pa silang kakayahan kagaya ng mga matatanda, na labanan ang mga impeksyon. Gagaling pa ba siya? Yes Mr. Villafuente. Binigyan ko na ang bata ng mga kinakailangang gamot, na kailangan niyang inumin sa loob ng 4 hanggang 9 na buwan. Kailangan pang dumaan ni Baby Emerald sa kanyang mga follow-up check-up, upang masubaybayan ko ng mabuti ang kanyang kalusugan. Huminga ako ng malalim. Ano ang mga pagsusuri sa laboratorio na ginawa mo sa kanya? Skin test, X-ray at sputum test ang ipinagawa ko sa kanila. Saang laboratory? Sa casa. Tumango ako. Okay. Anyway, gusto kong maging confidential ang ating pag-uusap. Huwag mong sasabihin kay Esmeralda, sa kanyang ama, o sa sinuman. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matulungan ang bata na gumaling. Kung hindi mo mamasamain Mr. Villafuente, maaari ko bang malaman kung bakit ka nag-aalala sa bata? May kinalaman ba siya sa iyo? Maaari mo siyang ilipat sa iyong mga magagandang doktor sa VM Health Center. Kailangan kong kumpirmahin ang aking hinala muna. Makikipag-ugnayan ako sa Casa Laboratory. Okay Mr. Villafuente. By the way, I must say na si Emerald ay isang kamangha-manghang bata. She resembles you a lot, especially when she flashes her beautiful smile. You both have the same charming eyes. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya, pero mayroon na namang pagsikden akong naramdaman sa puso ko. I don't know if I'm happy or what. Mas lalo lamang lumaki ang hinala kung anak ko nga ang batang yun. Nagpaalam na rin ako kay Doktora Tariman, at tinawagan ang isa sa mga utusan kong tao. Pinadala ko siya sa Casa Laboratory upang kolektahin ang sputum sample ni Emerald,
At pagkatapos ay ipinadala ko ito kasama ang isang sample ko sa VM Health Center. Habang nasa kotse ako ay tinawagan kong muli si Mr. Houston. How's it going? Nakauwi na sila sa inuupahan nilang apartment Mr. Villafuente. Namili sila ng mga kagamitan sa bahay. Mukhang dito na sila titira. Okay, magmasid ka lang sa bawat galaw nila, at ipaalam mo sa akin ang mga nangyayari. Copy Mr. Villafuente. Pinatay ko na ang tawag at muli nang bumalik ng opisina. Ang puso ko ay mabilis na kumakabog sa sandaling ito. Nababalisa ako tungkol sa posibleng resulta ng DNA test sa pagitan ko at ni Emerald. Kapag nagkataon, hindi nararapat sa kanya ang bata dahil hindi siya marunong mag-alaga. Esmeralda's POV, KINAGABIHAN ay hindi na naman ako dalawin ng antok. Mahimbing naman nang natutulog ang anak ko sa aking tabi. Nawiwindang na ako sa kaiisip ng trabahong pwede kong pasukan, na hindi ko iiwan ang aking anak. Hindi naman pwede sa kumpanya dahil hindi ko siya maisasama doon. Hindi rin pwede sa mga fast food o sa mga grocery store. Hindi rin pwede sa call center. Call center, wait, bigla naman akong napahinto. Pwede akong mag-home-based call center job. Sagot naman ng karamihang mga company ang mga kagamitan katulad ng laptop or desktop, headset at internet connection. Bigla akong napabangon. Oh my God! Tama nga, madali lang naman akong makakapasok, dahil may experience na ako at skills bilang call center agent. Hindi na ako aalis pa ng bahay at mababantayan ko pa 24 hours ang anak ko. Bigla akong na-excite. Bukas na bukas din, ay maghahanap na kaagad nako ng mga hiring na call center company. Aasikasuhin ko pa ulit ang mga requirements ko. Dala ko naman ang mga important documents namin ni Emerald. Naririto naman si Papa para pansamantalang magbantay sa kanya, kapag sinimulan ko na ang pag-aasikaso ng mga requirements ko, at pag-a-apply. Pwede ko rin naman siyang isama, para makapamasyal na rin ang anak ko dito sa syudad. Ipapasok ko siya sa mga mall na kailanman, ay hindi pa niya napupuntahan sa tanan ng buhay niya. Gusto ko sanang bumalik sa Prime Point kung saan ako nagtrabaho noon, pero baka hanggang ngayon, ay naruroon pa rin si Adam. Hindi pa ako handang makipagkita sa kanya. Susubukan ko na lang muna sa ibang company. Muli na akong nahiga. Kailangan ko ng matulog dahil maaga akong mag-aasikaso bukas. Humarap ako sa anak ko, at hinagkan siya sa noo. Inayos ko rin ang pagkakatakip sa katawan niya ng kumot. Ipinikit ko na rin ang aking mga mata. Hindi rin nagtagal, ay unti-unti na ring bamigat ang pakiramdam, hanggang sa tuluyan na rin akong makatulog. Bigla namang dinala ang diwa ko sa isang panaginip. One more shot. Bigla akong napayuko sa isa na namang shot glass na ibinaba ni Sir Maximus sa harapan ko. Naglalaman na naman ito ng matapang na alak. Ako naman ay hilong-hilo na dito sa kinauupuan ko. Nasa tainga ko ang phone ko at sinusubukang tawagan si Adam. Maingay sa buong bar na ito dahil sa music at hiyawan ng mga tao. Marami ang nagsasayaw sa dance floor. Woohoo! Nilingan ko si Sir Maximus, na ngayoy sumasayaw-sayaw na rin sa may likuran ko. Yeah baby, come on Esmeralda, sino ba kasi yung tinatawagan mo? We're here to enjoy and celebrate. Bigla niya akong hinayla mula sa upuan. Sir, at dahil sa labis na pagkahilo ko, ay nasubsob naman ako sa dibdib niya. Naramdaman ko naman, ang mabilis na pagyakap ng mahigpit sa akin ng mga braso niya. Sorry sir, lasing nako. Labis na ang pamumungay ng aking mga mata. Nahihirapan na akong idilat ang mga ito. Keep that damn phone away. Inagaw niya mula sa kamay ko ang phone ko, at hindi ko na alam kung saan niya inilagay. Last night na natin dito sa Baguio, kaya sulitin na natin ta. Napatingala ako sa kanya, sobrang lapit na pala ng mukha namin sa isa't isa. Bumabangga na ang tungki ng ilong niya sa ilong ko, at nalalanghap ko na rin ang pinaghalong menthol at alak sa bibig niya. Lasing na ko sir eh. Hindi ko na kaya. I will take care of you. Don't you trust me? Inumin mo na to. Isa na lang. Napansin ko na lamang na inuumang na niya sa bibig ko ang shot glass na naglalaman ng alak. Ayoko na sir. Come on. I promise. Last na talaga yan. Then, uuwi na tayo sa hotel. Wala na rin naman akong nagawa kundi ang inumin ang alak.
Kaagad hamagod ang init at alkohol nito sa lalamunan ko, at mas lalo lamang akong nahilo. Nakasandal na lamang ang katawan ko sa kanya, dahil wala na akong lakas pang tumayo ng tuwid. Woohoo! Sigaw niya, bago niya ibinalik sa countertop ang shot glass. Good job! Dance baby! Isinayaw-sayaw niya ako. Wala na rin naman akong nagawa kundi ang sabayan siya. Gumiling-hiling ako habang nakayakap sa kanya. Namalayan ko na lamang na kumukuskos na ang mga labi niya sa mga labi ko. Ngunit wala na talaga ako sa katinoan. Hindi ko na alam ang mga ginagawa ko. Bangag na ako, at umiikot na rin ang buong paligid ko. Huli ko na namalayang nilalamukos na pala niya ng halik ang mga labi ko. Nalalasahan ko na ang pinaghalong tamis at alak sa bibig niya. Nararamdaman ko ang lambot ng mga labi niya, maya't maya naman ng pamipikit ang aking mga mata. Dumidilim, halos hindi ko na makita pa ang paligid. Tanging mga ingay na lamang nila ang naririnig ko, at nararamdaman ang mga labing mapusok na humahalik sa akin. Hindi na rin ako makagalaw pa, dahil sa higpit ng pagkakakulong ko sa mga braso niya. Hanggang sa halos nakakatulog na ako. Wala na akong alam pa sa mga nangyayari sa buong paligid. Lumipas ang mga sandali, namalayan ko na lamang na nakahiga na ako sa hindi ko malamang lugar, at may nagtatanggal na sa mga damit ko. Ngunit hindi ko na maidilat pa ang aking mga mata, hindi ko na rin maigalaw pa ang lahat ng parte ng katawan ko. Kahit puro kadiliman ang aking nakikita, ay ramdam ko pa rin ang pag-ikot ng daigdig ko. Mainit ang loob ng katawan ko, pero nararamdaman ko naman sa mga balat ko ang lamig ng paligid. Ilang sandali pa, ay may naramdaman na akong tao sa ibabaw ko at humahalik na sa leeg ko. May mga maiinit na ring mga palad na humahaplos na ngayon sa dibdib ko. Damn! You smell so good baby! I like it! Naririnig ko ang pagbulong ni Sir Maximus sa tainga ko, habang patuloy siya sa paghalik sa akin doon, ngunit hindi ko na rin ito halos maintindihan pa. Muli akong nakatulog. What the heck? Birhen ka pa, mariin niyang bulong sa tainga ko. Hanggang sa impit na akong mapadaing sa matinding kirot na dulot nito sa akin. Naidilat kong bigla ang aking mga mata, kasabay ng pagbalikwas ko ng bangon. Dinala akong muli ng panahon sa kasalukuyan. May kadiliman, at naririto ako sa silid ng aking anak. Mahimbing pa rin siyang natutulog sa tabi ko. Napasapo akong bigla sa sarili ko. Ramdam ko ang kakaibang pag-iinit ng mga ito. Malinaw na malinaw din sa isipan ko, ang init ng mga halik niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Maalinsangan ang buong paligid kahit mayroon namang electric fan. Para bang may hinahanap na bagay ngayon ang katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, Lolo aalis ka. Nagising ako sa matinis na boses na yun ni Emerald. Maghahanap lang muna ng trabaho si Lolo para marami tayong pambili ng Jollibee. Dinig ko namang sagot ni Papa sa kanya. Umayos ako ng pagkakahiga. Mabigat ang pakiramdam ko at nananakit pa ang mga mata ko. Kulang pa ako sa tulog pero umaga na. Kailangan ko na ring bumangon. Naalala ko lang kagabi, uminom ako ng maraming tubig upang maibsan ang init na nararamdaman ko sa katawan ko. Nahirapan akong makatulog dahil hindi maalis-alis sa isipan ko si Sir Maximus. Muli akong binabalikan ng mga panaginip ko na kasama siya. Ganito na lang palagi simula noong maging malapit siya sa akin. Kahit nagpakalayo-layo na ako, at nanirahan sa Batanes ng mahigit 4 na taon, ay palagi pa rin niya akong dinadalaw sa mga panaginip ko. At kahit naman gising, ay nasa imagination ko pa rin siya. Sa isip ko ay hinanap kaagad niya ako, at inalagaan habang ipinagbubuntis ko ang anak namin. In love daw kaming dalawa sa isa't isa. Mahal na mahal daw niya ako, at halos ayaw padapuan sa lamok. Niyaya niya akong magpakasal. Sa isip ko, ay pinakasalan niya ako sa isang napakalaking simbahan. Nag-honeymoon kaming dalawa, at ibinahay niya rin ako sa isang napakalaking mansion. Nagbuhay reyna daw ako doon. Lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya. Hindi siya umalis sa tabi ko hanggang sa makapanganak ako. Tuwang-tuwa siya sa baby namin at palagi niyang sinasabi, na siya na ang pinakamaligayang lalaki sa buong mundo, dahil sa aming dalawa ni Baby Emerald. Na-in-love ako sa kanya ng lubusan, dahil sa mga panaginip ko at imahinasyon na yun, nakasama siya. Nakalimutan ko na nga si Adam. Pati ang nararamdaman ko sa kanya ay naglaho na rin sa puso ko. Pero sa tuwing ipinipilig ko ang ulo ko,
at iginagala sa buong paligid ang mga mata ko, ay bumabalik akong muli sa realidad. Yung totoong nangyayari sa buhay ko ngayon. Nagigising akong bigla. Walang ganon. Sa panaginip lang ang lahat ng yun. Sa isipan ko lang nangyayari. At kailanman ay hinding-hindi matutupad. Heto nga kaming mag-ina, nagtitiis sa hirap ng buhay. At siya, napakasaya ng buhay niya mula noon hanggang ngayon. Baka nga ngayon, ay may asawa na siya. Baka nahanap na rin niya ang babaeng inilaan ng Diyos para sa kanya. Yung mamahalin niya ng lubos. Mahigit 4 na taon na rin ang nakalilipas. Marami nang maaaring nangyari sa buhay niya. Napabuntong hininga ako ng malalim. Mama, aalis si Lolo. Napalingon ako sa anak kong bigla na lamang pumasok dito sa loob. Alis si Lolo mama, gising ka na pala mama eh. Good morning, nakangiti kong bati sa kanya. Bumangon na rin ako at hinayla siya. Niyakap ko siya at hinagkan sa ulo. Monang mama, tunungala naman siya sa akin habang nakanguso. Hindi pa nag-toothbrush si mama. Kahit na, nagpapadyak naman siyang bigla sa sahig. Natawa na lamang ako at hinalikan na rin siya sa lips. Aalis na muna ako. Napalingon kami kay Papa, nang bigla itong bumungad sa nakabukas na pinto ng silid namin. Nagbubutones na siya ng polo t-shirt niyang kulay asol. Isa yan sa mga nabili niyang ukay-ukay kahapon, at kaagad din niyang nilaban pagka-uwi namin. Mukhang natuyo naman kaagad. Saan po kayo pupunta Papa? Tanong ko sa kanya. Magtatanong ako kung pwede akong makapasok bilang helper sa isang construction site dyan sa malapit. Yung nadaanan natin kahapon. Kaya nyo pa po ba sa construction Papa? Mabigat ang trabaho doon. Baka sumakit lang ang likod nyo. Banat ang mga buto namin sa kulungan. At saka, anong tingin mo sa akin, matanda na? Kaya bata ko pa. Malalakas pa ang mga tuhod ko. Nakakasipa pa ako. Napangiwi naman ako. Inaalala ko lang kayo. Malakas pa ako. Huwag kang mag-alala. Aalis din po sana ako Papa eh. Maghahanap din po ako ng trabaho. Ako na muna, bukas ka na lang maghanap. Ano bang trabaho ang i-applyan mo? Call center po, pero mag-home base po ako. Sa online na lang po muna ako titingin Papa. Marami din dong hiring. O sige, mag-almusal ka na. Kumain na yan si Emerald. Nagsabay na kaming dalawa. Ininit ko ang tirang ulam natin kagabi. Mabuti at hindi pa nasira. Kainin mo na bago pa masira. Opo. Halika na anak. Tumayo na rin ako at hinayla na palabas ng silid ang anak ko. Pinainom nyo na rin po ba ng gamot si Emerald? Tinanaw ko ang wall clock namin. Saktong 7:00 na pala ng umaga. Hindi pa. Hindi ko alam kung ilang guhit ba sa takalan. Mamaya nga ay ituro mo sa akin para alam ko din. Sige po Papa. Ako na lang. Sakto lang naman yung oras. Linam na ko ng gamot mama. Kaagad namang tumakbo patungo sa mesa ang anak ko, at kinuha kaagad doon ang mga nakabox niyang gamot. Opo, siya, lalabas na muna ako. Isara niyo palagi itong pinto at ikandado, dahil baka may nananalisi dyan sa labas. Bago pa lang tayo dito at hindi pa natin alam ang pasikot-sikot dito. Opo Papa, may susi po ba kayong dala? Nasa akin na ang duplicate. Sige po, ingat pa. Sana ay yung magaan lang na trabaho ang mahanap nyo. Huwag kang mag-alala, kapag walang bakante doon, maghahanap pa ako sa iba. Opo, good luck pa. Salamat anak. Bye-bye Lolo, ingat ka po. Kaagad namang kumaway sa kanya si Emerald. Napangiti si Papa habang nasa pinto. Nagsusuot na siya ng tsinelas niya. Salamat apo. Kiss Lolo. Kaagad na tumakbo palapit sa kanya si Emerald. Napaka-sweet naman talaga nitong apo ko. Kaagad din namang yumukod si Papa at nagpahalik sa pisngi niya. Huwag kang lalabas ng bahay ha. Para hindi ka na dinadapuan ng sakit. Magpagaling ka muna. Opo, love you Lolo. I love you too. Doon ka na kay Mama. Opo, muli nang bumalik dito sa mesa ang anak ko. Si Papa naman na ang nagsara ng pinto. Sinimulan ko na rin siyang painumin ng gamot. Mabuti na lang at hindi siya mahirap painumin. Nilulunok naman niya kaagad kahit ang isang gamot ay kulay pula. Para itong dugo. Inuubo-ubo ka pa rin ba? Parang hindi na diba? Tanong ko sa kanya. Unti na lang mama, di na sumasakit ang leeg ko. Gagaling na ako eh. Very good, kasi umiinom ka na ng gamot. Opo. Mamaya naman ulit, marami ka bang kinain kanina? Opo,
Sinubuan po ako ni Lolo ng kanin at ulam. Pinakain niya ako ng gulay. Sabi niya po kakain ako ng marami para tataban ako. Tama, very good talaga palagi ang baby ko na yan. Magrararon ako mama. O sige na, kakain lang si mama. Opo, kaagad din siyang tumakbo papasok sa loob ng silid namin, at inilabas doon ang mga laruan niya. Dinagdagan na yun ni Papa kahapon ng isang Barbie. Tuwang-tuwa naman ang anak ko. Napakabilis niyang napalapit sa lolo niya. Mukha namang nagbago na nga si Papa. Sana nga lang ay tuloy-tuloy na yun. Huwag na sana siyang bumalik sa dati niyang bisyo. Matapos kong kumain ay kinuha ko ang phone ko sa kwarto. Nagbukas ako ng data pero mukhang naubos na ang load ko. Maghahanap ako ng trabaho sa internet. Kumuha ako ng pera sa wallet ko. Maghahanap ako ng tindahan sa labas. Anak, lalabas muna si mama sandali. Magpapaload lang ako sa tindahan. Sama ako mama. Kaagad din naman siyang tumayo dala ang Barbie niya. O sige, kukunin ko lang ang susi. Kinuha ko ang susi ng bahay sa kwarto, at ikinabit sa slider ng zipper ng coin purse ko. Anong bibilhin mo mama? Magpapaload lang si mama. Halika na. Kaagad din niyang hinawakan ang kamay ko. Isinuot namin ang mga tsinelas namin bago lumabas ng bahay. Ikinandado ko at isinara ang pinto. Nasa loob ng eskinita ang apartment namin, pero pangatlong pinto lang ito mula sa highway. Marami pang bahay patungo doon sa dulo. Lumabas kami sa highway. Dito ay marami na kaming nakikitang tindahan. Marami ring mga sasakyan ang dumadaan. Natano ko naman ang isang malaking tindahan sa tapat. May malalaking tarpaulin sila ng Smart at Globe. May ilang mamimili din doon. Sa tabi nito ay malaking tindahan ng mga naka-case na alak at soft drinks. Sa kabilang tabi naman ay isang saradong tindahan. May isang black na kotseng nakaparada doon. Doon tayo anak. Tatawid tayo. Kapit kay mama ha. Opo, humigpit din naman ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Hinintay muna naming maubos ang mga dumadaang mga sasakyan, bago kami tumawid sa kabilang kalye. Kaagad din naming tinungo ang tindahan. Ate may load po kayo sa Globe. Meron. Magkano ba? Sagot din naman ng may edad at matabang babae sa loob. Tumayo siya mula sa silya at dinampot ang phone sa mesa. Go extra 90. Meron po ba? Meron. Naglakad siya palapit sa amin. Malaki ang butas nitong tindahan nito, kaya kitang-kita ang loob at ang lahat ng mga paninda nito. Bago lang ba kayo dyan? Parang ngayon ko lang kayo nakita dyan. Opo, kalilipat lang po namin nung isang gabi lang. Mama gusto ko ng Jelly Ace. Inuyog-uyog naman ni Emerald ang kamay ko. Anak mo ba ang batang yan? Napakagandang bata naman yan. Ang puti-puti. Buyag po. Opo anak ko po, pero hindi mo siya kamukha. Siguro ay kamukha siya ng ama ano. Amerikano ba ang ama niya? Abroad siguro ang asawa mo ano? Hindi po. Isisend niyo na po ba yung load ko? Pag-iiba ko, masyado siyang madaldal. Ano bang number mo? Mama gusto ko po ng Jelly Ace, turan muli ni Emerald sa tabi ko. Oo anak, sandali lang. O sige, kaagad siyang nagpipindot sa phone niya. Dumukot naman ako ng pera sa wallet ko. Naglabas ako ng 120 pesos. Magkano po yung load ate? 95. Kanino ba kasi yung kotseng nakaparada dyan sa gilid? Paalisan niyo muna para makapark ang tricycle. Aniya sa lalaking nasa loob ng bahay nila. Napalinga naman ako sa paligid, hanggang sa dam akong muli ang paningin ko sa kotseng nasa harapan lang namin. Tinted ang mga bintana nito kaya hindi namin makita ang loob. Kanina pa yung kotse na yan dyan. Wala naman akong nakitang lumalabas. Parang nasa loob lang yata ang driver. Katukin nyo, baka inatake na yan sa puso, turan muli ng matandang babae sa loob, habang sinasabayan ng pagpipindot sa phone niya. Lumabas naman ang may edad na ring lalaki mula sa loob ng bahay nila, at nilapitan ang kotse. Siguro ay asawa niya yan. Inilapat niya ang mga mata niya, sa salamin ng bintana ng kotse mula sa shotgun seat, at sumilip sa loob. Boss may paparada kasing tricycle. Sorry boss. Ayan o. Itinuro ng matandang lalaki ang tricycle na nasa gilid. Nakakaabala na ito sa mga dumadaang mga sasakyan. Mula sa salaming nasa unahan, ay parang natano ko ang pagbaba ng salaming bintana sa tabi ng shotgun seat, kung saan naruroon si Manong. Natano ko rin na parang may iniaabot na makapal na papel ng pera kay Manong.
Nasend ko na ineng. Nakarating na siguro sa iyo. Napalingon akong muli kay Manang na nasa loob ng tindahan. Heto po ang bayad. Iniabot ko sa kanya ang bayad ko, na tinanggap din naman niya kaagad. Jelly Ace Mama, gusto ko po ng Jelly Ace. Muling inuyog ni Emerald ang kamay ko. Oo anak. At saka Jelly Ace po ate. Magkano po ba yan? 5 piso ang isa. 5 po niyan ate. Sakto na po yan. Mukhang paborito niya ang Jelly Ace. Ibinigay naman niya sa akin ang 5 piraso ng Jelly Ace. Opo, heto na anak. Kaagad ko rin itong ipinasa sa anak ko, na excited naman niyang tinanggap. Yay! Thank you mama. Sarap to eh. You're welcome. Halika na, umuwi na tayo. Tumalikod na kami sa tindahan. Si Manong naman ang lumapit sa amin, at sumilip sa loob ng tindahan nila. Hahanapan ko na lang muna ng ibang paradahan yung tricycle natin. Mayamang lalaki pala yung nasa loob ng kotse. Guwapo, maputi, parang tisoy, naka-sunglasses. Binigyan ako ng pera o. 10,000 yata ito. Ano, ang laki naman yan. Sino ba iyon? Napalingon akong muli sa mag-asawa. Nasilip ko nga na nagbibilangan na sila ng pera sa tindahan nila. Hindi ko nga kilala, mukhang bago lang sa lugar na ito. Ngayon ko lang siya nakita dito. Baka bisita lang ng mga bahay dyan. Bakit nagbigay ng ganyan kalaking pera? Nakiusap, may kikiparada lang daw siya sandali. Araw-araw daw siyang magbibigay ng pera. Muli rin akong napalingon sa kotseng nasa harapan namin. Ang yaman naman, paparada lang, 10,000 agad. Ang swerte naman ng tindahan na ito. Bigla akong nailang, kaya nagbawi kaagad akong ng tingin. Nakaharap kasi sa amin ang kotse kaya siguradong, nakikita kami ng kung sino mang tao ang nasa loob niyan. Pakiramdam ko nga ay nakatitig siya sa amin. Baka sabihin pa ay nakikimarits ako. Halika na anak, tumawid na tayo. Binuhat ko na lamang ang anak ko, at kaagad na kaming tumawid sa kabilang kalye.